of course, nilagdaan po na President Marcos yung budget bill, pero meron siyang vinito na items sa unprogrammed worth 92.5 billion pesos. Mm. Help me make sense of this. Okay, medyo maganda yung dating, no? May binito siya. Number one, what do you think of that veto? Pero number two, how do you reconcile this with this? Sabi ni Executive Secretary Recto, dating Finance Secretary, wala naman daw excess revenue na inaasahan sa 2026 Mm. na panggagalingan on program. So, parang what's the use of vetoing it? Kaya kung wala naman pa ng excess fund. Well, actually, before ko sagutin yan ang program, kailangan maintindihan rin ng mga televiewers natin na ang program, hindi isang account yan. Maraming components yan. Yeah, opo. In fact, sa National Expenditure Program, 11 components yan. Yung na-veto na 9 components or 9 items, 7 doon ay galing sa National Expenditure Program. So, Sila request nag-propose. executive. Request yung executive. Yung dalawa na karagdagan, during the budget process, meron rin coordination with the executive para ilagay yon. So, lahat ng unprogram, coordinated o nanggaling sa executive at nanggaling sa National Expenditure Program. So, naintindihan ko kung talagang tingin nila kasi July yung sinamit at December na approve. Siguro along the way nakita nila na may mga ibang items doon na hindi nakalangan o mayroong pwedeng pagkuhaan. Naintindihan ko, no, during the budget process talagang may changes. Pero may mga concerns din ako doon na-mention ko nga yung tatlong items na concern ko. Yung dalawa doon yung Cars and Race Program na ito ay pangbayad natin sa mga investors na pumunta dito, nagtayo ng factory. At pangalawa, yung GOP counterpart for foreign assisted projects. Kasi meron tayong mga ODA loans at yung ODA loans kailangan ng GOP counterpart. So, yun yung mga concern ko dito sa Navito. Ito yung incentive dun sa, ito yung incentive na dapat ibibigay dun sa dalawang car manufacturers. Yes, yung Toyota and Mitsubishi dahil hinikayat na in-encourage natin na sila pumunta dito, nag-set up sila in exchange for incentives. Nga, in the first place, bakit siya nasa program fund or allocation? Okay. Medyo technical yung medyo technical yung explanation pero non-cash to. So kailangan lang may isang tawag nila may isang parang legal basis para mabayaran itong utang ng mga manufacturers. So nasa unprogram siya, traditionally nasa unprogram siya, pero non-cash siya. Okay. Yung sa yung dito sa mga line items, Christian, ang pinaka-controversial kasi in the past, ito pala kailangan ko ma-explain. Meron isang line item sa unprogram tawag sagip. No? Ayun, yung tinanggal nyo. Itong sagip na ito, lump sum siya at anything under the sun pwedeng pondahan ng sagip. At during the years 2024, 80 billion worth of flood control nanggaling dito sa sagip. Noong 2023, 25 billion worth of flood control galing dito sa sagip. So, ibig sabihin, itong sagip na ito dahil lump sum, pwedeng pagkuhaan ng iba't ibang proyekto at naabuso to in the past. Kaya naging source of corruption yan. In fact, na-mention yan ni Bryce Hernandez during the hearing kung nasundan natin. Nagkaroon ba ng matinding debate dyan sa pagtanggal ng sagip? No, hindi. In fact, Senate ang nagtanggal yan. Papasalamat nga ako sa ating mga senators dahil nung pinopose kong tanggalin yan, walang debate. Kaya if you look at the Senate version, natanggal siya. Sa House, dun sa BICAM, wala bang pumalag? Wala naman. Kasi nga, buti naman. Argument natin ay very controversial to, kaya huwag na natin ibalik. Okay. Marami pa tayong pag-usapan pero we don't have much time. No? Pero gusto ko yung tanongin dito sa sa MAI-5, no? Isa sa mga tinutuloy sa because of its patronage nature, no? Okay. Bakit po hindi mabitaw-bitawan itong MAI-5 na ito? Or at least directly i-allocate na lang doon sa department concerned? Yeah. Una-una, Christian, yung tatlong intervention natin for healthcare, lahat tumaas, no? Yung zero balance billing, 95 billion, tumaas siya. Yung PhilHealth, from 60 billion, naging 113 billion, tumaas rin siya. Itong medical assistance rin, tumaas rin siya. So, all of this medical healthcare intervention natin, tumaas siya. O hindi siya nag-cannibalize. That's number one. And then number two, ito diretso sa tao Dahil
halos lahat ng government hospitals natin ay overcrowded, marami sa ating mga kababayan nagpe-pay ward or pumupunta sa private hospitals. Dito pumapasok itong medical assistance natin. Kaya diretso siya sa tao sa pagbibigay. Paano po yun dediretso? Ibig sabihin, hindi na pwedeng pumapil yung politiko and claim credit for that. Paano po Ako gagawin? dapat yung politiko hanggang referral na lang. Ako admittedly, ang dami ko nakukuha ang request, no, almost every day actually. So rini-refer ko sa DOH. Ngayon, dapat DOH siya bahala. Siya na magbigay, magkano yung dapat ibigay, at saan ibibigay. Dapat DOH niyan. So, ang mga politiko, dapat hanggang referral na lang. And that's my view. Dahil kailangan din naman meron namang pwedeng i-refer, no, yung mga politiko na lumalapit rin sa amin pag humingi ng tulong. Pero yun po mismo yung practice na tinutuligsa, hindi po ba? Yung bakit kailangan pa lumapit ng ordinaryong Pilipino dun sa politiko para magkaroon ng ganung ayuda. Bakit hindi na lang dumiretso rin sa ospital, tapos nandun na yung programa, makikinabang na po sila? Pwede rin sila dumiretso sa ospital, pero pag pumunta sila sa private, at merong, halimbawa, sa Valenzuela, to be honest about it, ang aming DOH hospital dito, almost 200% yung kanyang occupancy rate. Pag pumunta siya doon sa Allied Medical na private hospital, mas mataas yung babayaran at hindi niya kayang bayaran yan. So pumupunta siya either sa DSWD, pumupunta siya sa, wala siyang choice kundi pumunta sa mga politiko. At yung politiko naman, rini-refer sa DOH. Ang problema kasi ng DOH, ang office nila in Metro Manila, isa lang. No? So yung tao pupunta pa sa DOH office para kumuha ng medical assistance. So parang nagiging outlet na rin, no, yung politiko sa pagtulong kumuha ng medical assistance. Pero Pwede po ba? moving forward, kailangan talagang mabisita yung buong healthcare system natin. Hindi lang yung medical assistance, yung lahat. Para ang taong bayan, it's either dumiretso na siya sa DOH or dumiretso na siya sa hospital at doon na siya matutulungan kaagad. Opo. Kasi kung ganun, baka pwede in the future, di ba? Isang solusyon. Kung ang problema yung number of DOH offices, baka pwedeng damihan, di ba? Lagyan ng satellite offices. Nung ina-analyze ko nga itong problemang ito, nakita ko tatlong problema eh. Una-una, yung overcapacity ng government hospitals. No choice ang kababayan natin to go to private hospital. Pangalawa, yung tawag ko, yung contact point kung saan ka hihingi. Isa pa yon kasi ang contact point mo sa DOH is nasa regional office, kaya ang lalayo. At pangatlo, yung DOH capacity na tulungan ka agad yung mga taong humihingi. Dahil ngayon, dadaan pa sila sa, let's say, hindi nila mabigay lahat. No? So, may iba, dumadaan pa sa politiko, yung iba, dumadaan sa ibang conduit, dapat diretso na sa tao.